Ang matrimonyo ng kasal o pag-iisang dibdib ay sadya namang napakahalaga para sa ating mga Pilipino. Ito ang sumisimbolo at nagpapakita ng imahe ng pag-ibig ng Diyos sa atin, lalo na sa dalawang taong nagmamahalan. Pinagtitibay at pinag-iibayo ng kasal ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan, tulad na nga lamang ng mag-asawa sa ating kwento ngayong araw na ito. Ito, si Wally at Carla. Tunghayan po natin ang kanilang istorya. Itong si Carla ay sadya namang napakagandang babae. Hindi naman nakakapagtaka na mahal siya ng kanyang naging kaopisina, naging kaibigan, naging kasintahan at ngayon asawa niya ng halos 5 taon na si Wally. Katulad na nga lamang ng lahat ng klase ng love story na napanood mo sa pelikula, ang pag-iibigan ni Wally at Carla ay nagsimulang napakasaya. Napakasarap, napakainit at sadyang nag-aalab. Kaya nga lang sa pagdaan ng mga taon, itong si Carla ay parang nauubusan na ng totoong pag-ibig sa kanyang asawa. Hindi na nga niya magawang makontento dito sa kanyang partner. Ilang taon na nga silang magkasama pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang anak. Itong si Wally bilang isang lalaki, nais niya na magkaroon kahit isang anak man lamang. Magkaroon man lamang siya ng isang supling dahil pakiramdam niya mabubuo nito ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagkalalaki. At dahil mahal na mahal niya itong si Carla, handa siyang magsakripisyo. Ang ginawa niya, nagpasya silang mag-asawa na itong si Carla ay tumigil na muna sa pagkatrabaho upang hindi ito mapagod, hindi ito ma-stress sa opisina. Akalain mo, buhay reyna itong si Carla sa poder ni Wally. Gigising nga siyang halos alas 9, alas 10 na nga ng umaga, malapit ng magtanghalian. Maghapon niyang hawak ang kanyang cellphone. Itong si Wally, darating siya ng bahay na medyo late na. Pagod na pagod at syempre masakit ang katawan dahil sa mahabang biyahe niya mula opisina pauwi ng kanyang bahay. Siya pa ang magluluto, siya pa ang maglalaban ng kanyang uniform at siya pa ang mag-aasikaso nito para sa kinabukasang pagpasok niya. Ganon ang kanilang senaryo. Araw-araw hanggang ang magulang nga ni Wally ay napupuna na ang maling sitwasyon ng kanyang anak. Anak, Wally, ano bang nangyari sa'yo? Alam mo, muntikan ka nang habulin ng plancha sa itsura mong yan. Ano ba nangyari sa polo mo? Gusot-gusot, ganon din ang iyong pantalon. Ang sapatos mo may putik pa sa tagiliran. Anak naman, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin marunong magkabit ng necktie mo? Baliktad oh! Yan ang puna ng kanyang ina. Ang sabi naman ng kanyang ama, "Aba anak, parang wala nag-aasikaso sa iyo ah." Yan ang mga puna ng mga magulang ni Wally nang minsang umuwi ito sa kanilang bahay para makikain ng tanghalian dahil hindi nga siya nakapagluto para sa kanyang lunchbox. Ito po ba? Pasensya na po inay, masyado lang po kaming maraming ginagawang trabaho sa opisina kaya medyo nagugusot-gusot na. Pasensya na po, tsaka masama kasi ang panahon kaya puro putik yung sapatos ko. Hay nako naman anak. Sabihin mo nga sa akin, pinagtatakpan mo ba magaling mong asawa? Lahat po ng polo ko ganito, inay. Lahat po ito, pati pantalon ko. Gusto ko mang asikasuhin pero kulang na ako sa oras. Ayaw ko naman siyang istorbohin kasi ayaw ko ng away. Anak naman, Wally, nung binata ka pa hindi ako pumapayag ng ganyan ang itsura mo. Hindi ka nagkakaganyan dito. Lahat ng damit mo'y mabango at planchado. Asikasong-asikaso kita. Pero ngayong may asawa ka na, aba, napakawilis magbago. Para kang pinabayaan. Magaling pa'y kausapin mong asawa mo, Wally. Awang-awa ang mga magulang ni Wally sa kanya habang tinititigan siya ng kanyang ama na gutom habang kumakain ng kanyang ikalawang bulos ng kanin. Halos araw-araw nga na nagkatrabaho sa opisina itong si Wally, gabi-gabi siyang umuuwi ay parang palaging niya naaabutan si Carlang patawa-tawa, pangiti-ngiti sa harap ng kanyang cellphone. At habang itong si Wally ay nagluluto, susubukan niyang kausapin o tawagin ang pangalan ng kanyang asawa pero ang tugon ni Carla ay parang nakaka-istorbo pa itong si Wally sa kanya.
Kahit na ang dalawang ito ay mag-asawa, napakadalang nilang magtalik, napakadalang nilang magtabi sa higaan. Paano ba naman? Alauna na nga na madaling araw kung matapos mag-live itong si Carla sa kanyang social media. Kaya nga naman sa mga pagkakataong si Wally ay matagal naghintay sa kanyang asawa dahil nais niyang makipagsiping dito, palagi na lamang wala sa mood ang babae. Walang kagana-gana. Kaya naman ng minsan, tinanong nitong si Wally ang kanyang asawa, Mahal, may problema ba tayo? May problema ba, Carla? Wala naman. Mahal naman, kausapin mo ko ng maayos. May problema ba? May nagawa ba akong hindi maganda sa'yo? Galit ka ba sa akin, ha? Asawa pa ba kita? Diyos ko naman, Wally, anong oras na? Alauna na ng madaling araw? Anong mga tanungan yan? Anong drama na naman to, ha? Tinatanong kita, asawa pa ba kita? Bakit? Mukha ba akong kapitbahay natin? Ano bang pinagsasabi mo, Wally? Huwag mong daanin sa biro ang lahat. Carla, napakaraming bagay na nagbago sa'yo. Tingnan mo nga itong paligid mo. Bahay pa ba ito? Tahanan pa ba ito? Pinag-ipunan ko to ng halos 10 taon. Ni hindi mo nawawalisan, ni hindi mo napupunasan ng buong bahay. Puro alikabok. Pati banyo natin puro alikabok. Ang mga bintana, parang walang nakatirang tao. Uuwi ako dito, halos patay pa lahat ng ilaw. Ako na nga ang nagluluto, ako ang namimili. Ako na nga lahat eh. Yung pagising ko lamang sana sa umaga. Yung susuotin kong uniform sana maayos na. Pero hindi eh. Ako pa rin ang nag-aasikaso. Ako pa nagluluto ng agahan ko. Ano ba naman? 5 taon na tayong magkasama. Mahigit 5 taon na tayong kasal. Hindi ka pa rin nabubuntis. Ano pa kasing mas mahal mo? Ha? Mas mahal mo pa yung lintik na cellphone na yan, ha? Kaysa sa akin, asawa mo? Teka lang naman muna. Wally, hinay-hinay ka. Nakakasakit ka ng loob. Hindi mo naman sinabi sa akin na kasambahay pala ang hanap mo. Dapat sa agency ka kumuha ng mapapangasawa mo. Nakakahiya naman sa'yo. At para sabihin ko sa'yo, hindi ganun palaki ang sinasahod mo. Kulang na kulang pa para sa mga grocery sinasabi mo. Ni hindi mo nga magawang mapuno ang refrigerator. Pangbayad nga ng bills, ako pa nagpapaalala sa'yo. Tapos napaka-demanding mo pa? Ha? Umayos ka. Wally, hindi ako nag-asawa para maging maid mo. Yan ang dapat mong isaksak sa kukote mo. Bigla namang tumayo sa kanyang pagkakaupo sa kama itong si Wally at sinabing, Bakit? Ha? Bakit mo ba ako pinakasalan talaga? Ha? Mahal mo ba talaga ako? Tanggap mo ba talaga ako? Alam na alam mo na office worker lamang ako. Alam na alam mo dahil iisa tayo ng trabaho. Iisa tayo ng pinanggalingang kumpanya. Anong iniisip mo, ha? Sumasahod ako ng milyon? Ng dolyar? Ikaw ang nagpasya ng lahat ng ito. Ikaw rin ang nagpasya na tumigil ng trabaho. Sinuportahan ko lamang ang gusto mo. Ha? Pero ano? Anong ginagawa mo? Cellphone ka maghapon. Cellphone dito, cellphone habang kumakain, cellphone habang naliligo. Ano? Cellphone habang nakahiga? Cellphone habang natutulog? Nagugulat na lamang ako. 12:00 ng gabi, naaabutan kitang tulog pero naka-live ka pa rin? Ano na? Binobroadcast mo sa mga tao ang ginagawa natin? Ha? Ganon? Grabe ka namang magsalita. Lecheng buhay ito. Wally, hindi ko naman alam na minamatsagan mo ko. Hindi ko naman alam na ang baba pala ng tingin mo sa akin. Kala mo kung ayaw mo sa akin, di wag. Ikaw nang magaling. Ikaw na ang bukod tangi sa lahat. Ikaw na ang pinakamagaling na asawa, pinakamasipag, pinakamaalalahanin. Ako na ang pinaka-irresponsable. Ako na ang pinaka-hindi maaasahang anak at asawa. Masaya ka na? Masaya ka na ba? Sigaw ni Carla sabay labas ng kanilang kwarto.
Magmula nga noon, hindi na nga sila nag-imikan pa. Parang hangin na nga lamang itong si Wally sa paningin ni Carla. At ang pinagtataka pa ni Wally, hindi naman ito umalis ng bahay nila. At dahil nga mahal na mahal pa rin niya itong si Carla kahit nagtatalo sila, itong si Wally, imbis na siya ang matulog sa kama, lumabas siya muli. Siya ang natulog sa salas, doon sa may sofa upang makapagpahinga sa kwarto ang kanyang asawa. Kahit na hindi okay ang mag-asawang ito sa ngayon, palagi pa ring hawak ni Carla ang wallet niya dahil naroon ang litrato nilang mag-asawa. Hindi lang yan, pati ATM ni Wally nandoon din, kaya si Wally ay nag-decide na hindi na padaanin sa ATM ang kanyang sinasahod upang mapansin ito ni Carla. Itong si Wally, tuwing sumasahod nga siya, ay dumidiretso agad siya sa isang malaking supermarket upang mag-grocery upang mabili niya ang kanyang mga pangangailangan sa bahay, lalong-lalo na ang pagkain. Minsan naman, iniiwan na lamang niya sa bahay ang pambayad ng bills, lalo na sa tubig, wifi at kuryente upang ang kanyang asawa na ang mag-asikaso nito upang magkaroon siya ng responsibilidad na kailangang gawin. Na sana noon pa niyang ginawa. Isang araw, narinig nitong si Wally na may kausap sa telepono ang kanyang asawa. Sabi nga nito, "Uy, kamusta ka na, Beshi? I really miss you. Magkita naman tayo. I'm very bored. Boring na ako sa bahay na to eh. Tara na, magkita tayo. Hangout tayo. Gusto mo? Libre kita." Ang madalas tawagan ni Carla ay ang kanyang mga kaibigang kaopisina naman nitong si Wally, sina Ethel at ang kanyang grupo. Aba, ay itong si Carla wala nang karespe-respeto sa kanyang asawa. Kaya nga kinausap ni Wally ang kanyang mga kaopisina na kaibigan ng kanyang asawa at nalaman nga niya ang buong katotohanan. "Wally, wag na akong tanungin mo. Pwede bang wag na lang akong tanungin mo? Yung iba na lang." Ang sabi ni Ethel. "Ethel naman, mas nauna mo kong maging kaibigan kaysa sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba? Kung naman kayong mag-asawa, iniipit niyo ko sa away niyo eh. Pero sige, sasabihin ko sa iyo kasi kaibigan din kita, Wally. Kahapon magkasama kami ng asawa mong si Carla. Humahang-out kami. Kumain kami sa labas, nanood kaming sine, pero pagkatapos nun, marami siyang idinadaing sa akin, sa aming mga kaibigan niya. Isang grupo kami. Ginagawa mo raw siyang kasambahay sa inyo." "Ethel, dalaga ka pa. Napakaganda mong babae at sigurado akong in the future magkakaasawa ka. Ikakasal ka sa taong minamahal mo. Sabihin mo nga sa akin, kapag ba nagpakasal ka, bawal ka nang maglaba, bawal ka nang magluto, bawal ka nang magplansya ng damit ng mister mo? Ha? Masama na bang asikasuhin mo ang asawa mo sa umaga at sa gabing pag-uwi nito? Mali na ba iyon? Sagutin mo ko, Ethel. Sabihin mo. Kasambahay na ba agad ang tawag sa ganong trabaho? Ha? Responsibilidad yun ng isang misis, ng isang tao. Mali na ba ang sinasabi ko? Iba na ba ang panahon ngayon? Ha?" Ang sabi ni Wally kay Ethel. "Shh, kumalma ka nga. Baka marinig ka ng mga katrabaho natin. Nauunawaan naman kita eh, tsaka gusto kong malaman mo na kaibigan ko man yung asawa mo eh nasa side mo ko. Pinagsabihan ko na siya. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan na itigil niya yung ginagawa niya. Gumagamit siya ng mga dating... Oh. Sorry. Kalimutan mo sinabi ko. Hindi, ituloy mo. Ituloy mo. Dating app? Gumagamit ang dating app ang asawa ko? Kailan pa? Niluloko niyo ba ako? Ha? Matagal na kasi to. Hindi ko alam kung active pa rin siya pero matagal na kayong kasal noon. May dating app siyang ginagamit. May account siya doon. Meron siyang nakikilalang mga taong taga-ibang bansa, taga-ibang lugar, taga-ibang probinsya. Kinakausap niya at mukhang tuwang-tuwa siya. Minsan nga sinasabi niya pa sa akin na mag-join daw ako doon para mahanap ko na yung perfect person para sa akin. Pero hindi ko naman kasi akalaing seryoso siya dito. Alam mo ba, kahapon lang nakita ko, sumali pala siya ng mga Facebook page at group sa Facebook ng mga naghahanap ng partner sa ibang bansa. Enjoy na enjoy siya, nakikita ko mga comment niya doon. Sorry pero sinasabi ko lang ang totoo, hindi ko siya sinisiraan sa'yo. Ano ba naman yun? Nadamay pa ako sa away niyo eh.
Natigilan na nga lamang si Wally sa kanyang mga narinig na salita mula kay Ethel. Lalo siyang lumaki ang pagdududa sa kanyang asawa hanggang isang araw, wala silang kuryente nang dumating siya sa bahay nila at wala pa sa bahay si Carla na halos 8:00 na nga ng gabi, wala pa rin pagkain naluluto. Bakit ang dilim? Brown out ba? Teka lang, yung kapitbahay namin may kuryente ah. Nako naman, huwag mong sabihin sa akin. Carla? Carla? Mahal, nandiyan ka ba? Langya talaga to. Hindi siya nagbayad ng kuryente. Halos suntukin nga ni Wally ang pader sa sobrang galit. Nakatulog na lamang siya sa sopa ng salas sa sobrang gutom at pagod niya sa biyahe. Bandang 1:00 ng madaling araw, dumating ang kanyang asawang si Carla at parang walang-wala lamang sa kanya ang dilim ng bahay nila. Ayos ah, ang ganda ng forma mo ah. Naka-makeup ka pa talaga, saan ka galing? 1:00 na oh. Bakit ngayon ka lang? Wika ni Wally sa dilim. Tumingin sa kanya ang kanyang asawa at sinabing, dapat ba kitang sagutin? Nasaan yung pera? Yung pambayad ng bills? Kuryente, tubig, wifi at marami pang iba. Ako na ang magbabayad. Nakakahiya naman sa'yo. Bising-busy ka eh. Ha? Wika ni Wally sa kanyang asawa. Pera? Aling pera? Anong pera sinasabi mo? Naalala ko na. Pambayad pala yun ng bills? Hindi ko alam. Sorry. Pero wag mo i-expect na ibabayad ko yun ng bills natin. Isipin mo nga, hindi ka ba nag-iisip? Anong gagastusin ko? Anong gagastusin ko pag umalis ako sa bahay? Pag may kailangan akong bilhin? Paano pag gusto ko ng alak? Pag naubusan ako ng load? Isipin mo nga, hindi ka ba nag-iisip, ha? Kailangan mong bigyan ako ng pera kasi asawa mo ko. Asawa mo ko, ito may singsing ako. Diba? Asawa mo ko. Biglang lumapit itong si Carla sa kanyang asawa upang ipakita ang kanyang suot na singsing. At naamoy naman siya nitong si Wally. Teka lang, lasing ka ba? Lasing ka ba, Carla, ha? Lasing ka ba? Lumayo na lamang itong si Carla at nagkulong siya sa kanyang kwarto at dinig na dinig nitong si Wally na sumusuka ang kanyang asawa. Sa makatuwid, lasing nga ito. Itong si Wally naiwan sa salas na parang sasabog na nga ang kanyang isip sa galit. Kinabukasan, nagtungo nga siya sa opisina upang magbayad ng mga bills at ng reconnection fee. Magmula nga noon, palagi na lamang itong si Wally ang nagbabayad ng mga kailangang bayaran at siya na rin ang namamalengke. Siya na ang nag-grocery, siya na ang lahat. Wala na nga siyang iniiwang pera sa kanyang asawang si Carla. At isang araw, biglang nilapitan siya ng kaibigang si Ethel at may ibinulong. Ang sabi sa kanya, Wally, totoong may dating app ang asawa mo. Heto, tingnan mo, ito ang pangalan ng dating app at ang pangalan niya dito ay Miss Libra. Ang nakakatawa, mismong mukha niya ang ginagamit niyang profile picture dito. Marami na siyang nakakausap at ang target niya, mga foreigner, mayaman. Nagpasalamat naman itong si Wally kay Ethel. Maya-maya pa, nakaisip ng plano itong si Wally upang bigyan ng leksyon itong si Carla. 3 araw pa nga ang lumipas, pumasok ng dating app na iyon si Wally at hinanap niya ang codename ng kanyang asawa, Miss Libra 09. At doon, nagsimula na nga si Wally makipaglaro sa sariling asawa. Mayat-maya siyang mag-send ng mga messages. Napaka-sweet niya at napakalambing. Upang mapansin siya nitong si Carla, nag-send pa siya ng mga peking picture. Hi, Miss Beautiful. I'm Omad. I'm from Dubai. My mother is a Filipina. Taga Cebu kaya marunong ako mag-Tagalog onti. Taddad pa ng napakaraming emojis ang kanyang mensahe sa sariling asawa. Hi,
I'm Carla. Mabuti naman at marunong ka magtagalog so we can talk about each other. Kapag hindi ka busy, kung okay lang sa'yo. I saw your picture. You're very beautiful. How old are you? Are you single? Carla, you are very sexy. Oh, binobola mo naman ako, Omad. I'm 32 years old. Yes, I'm very sexy and hot. Yes, I'm single. Ano? Single ka? Are you sure? I saw your picture. You are having a wedding ring. Are you married? Kasal ka ba? Omad, yes, technically I'm still married. Pero hiwalay na kami ng mister ko. Paano ba naman kasi masyadong maikli? I mean, maikli yung PC ko sa kanya, yung pasensya ko sa kanya. Ay, palagi na lamang siyang asa sa akin. Isipin mo, kababae kong tao, ako nagkatrabaho para sa kanya. Wala siyang kwenta, para siyang hindi lalaki. Lahat ng pangangailangan ko hindi niya kayang ibigay. Hindi niya ako kayang isatisfy. Ang boring-boring ng buhay ko kasama siya. Masyado siyang seryoso sa buhay. Nakakainis. Kailangan ko yung taong kaya kong pasayahin. Yung kayang ibigay yung pangangailangan ko kasi I know my worth. Diba? Alam mo dapat yung halaga mo. Ganun pala. You know what? Nakakaawa ka naman pero wag kang mag-alala. Maaring magkalayo tayo pero susubukan kong gumawa ng paraan para mapasaya ka. I can be your friend. Kung okay lang sa'yo, hayaan mong alagaan kita. Cute-cute mo naman. Pambobola pa ni Wally o ni Omad. Magmula nga noon, palagi na silang magka-chat. Oras-oras, minu-minuto, nagkukumustahan. Itong si Wally, kapag break time, inuubos niya ang kanyang panahon. Nakausapin ng kanyang asawa doon sa dating app. Hindi nagtagal, napasakay na nga niya itong si Carla sa kanyang pambobola. Alam ni Ethel ang lahat ng ito. Namamatyagan niya ang kilos ng kanyang kaibigang si Wally at nananatiling lihim ito kay Carla. Si Carla walang kaalam-alam dahil nga para sa kanya boring na tao na ang kanyang asawang si Wally at hindi ito mahilig sa mga online applications. Dumaan pa nga ang mga araw itong si Carla, mas lalo nang nahilig sa online application. Pero this time, itong si Omad na nga lamang palagi ang kanyang kausap. Araw-araw, gabi-gabi, hindi na nga siya lumalabas ng kwarto para makapagpaaraw man lamang. Wala siyang kaalam-alam na ang kausap niyang Omad ay ang mismong asawa niya. At upang mabigyan ito ng mas magandang leksyon, si Ethel nakisali na rin. Tinuruan niya si Wally na gumamit ng mga applications online na kung saan pwedeng baguhin ang boses nito habang may kausap na telepono. Saan pa nga ba niya gagamitin ito? E di para tawagan ng kanyang asawang si Carla sa katauhan ni Omad. You know what, Omad? Hindi naman sa naging OA ako, no? Pero alam mo, ang sweet-sweet mo. Napakabait mo. Parang siguro kung magkasama tayo ngayon, gusto ko kitang yakapin ng mahigpit. Gusto kong halika ng pisngi mo. Wala sana ako sa kalagayan ko ngayon kung kasama kita. Sa ngayon, parang impyerno ang buhay ko. Alam mo ba, nakatali ako sa relasyong wala nang patutunguhan pa. Kalokohan na lamang to eh. Ang sabi ni Carla. Naks naman, makapambola ka naman, Carla. Ikaw din, napaka-sweet mo rin. Alam mo, nakakalungkot lang kasi hindi tayo makapagkasama, hindi tayo makapagkita kasi malayo ako sa iyo. Pero matanong ko lamang, wala na ba talagang chance sa iyong asawa mo? Mukha naman siyang okay, hindi nga lang siya sobrang gwapo katulad ko. Pero mukha naman siyang mabait. Wala na ba talagang chance ang asawa mo sa iyo? Baka naman nasa iyo ang pagkukulang. Kasi mukha naman siyang okay. Baka naman ikaw yung may problema, ha? I-check mo ang sarili mo. Hay nako, Omad, yan ka na naman. Nagpapaka-humble ka na naman. Oo na, ikaw na pinaka-humble kong kaibigan. Pero ewan ko ba, buo na ang desisyon ko. Ayoko na sa kanya. At pag ayaw ko na. Ginugutom niya lang ako, pinapagod niya lang ako, nai-stress lang ako sa kanya. Isa pa, hindi na naman siya umuwi sa bahay eh. Doon siya umuwi sa bahay ng nanay niya. Baka nga may bago na yun eh. Alam mo, mag-isa lang ako sa bahay ngayon. I don't have money, I don't have food. Medyo gutom na nga ako eh.
kung malapit ka lang sana, no? Sayang, gusto kitang makasama ngayon. Aba, ay maya-maya pa, nag-send sa kanya ng isang sexing selfie itong kanyang asawang si Carla. Nagalit itong si Wally, pero dahil ngayon nga ay siya si Omad, hindi siya pwedeng basta magalit. Nag-reply siya dito at sinabing, Carla, gusto mo bang padalhan ng pera ngayon? Magsabi ka lang. Ha? Para mabili mo mga pangangailangan mo. Sakit ng tiyan ko. Ano? Anong sabi mo? Naku, wag na. Nakakahiya, wag na. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Kaya ko ang sarili ko. Sanay naman ako sa ganito eh. Okay lang, kaya ko ang sarili ko. Salamat na lang. Bumili ka na ng pagkain para sa sarili mo. Maya-maya pa ay umiyak na itong si Carla. Napakagaling magdrama nitong si Carla. Sigurado akong kahit na sinong foreigner o lalaki, madadala sa kanyang pagpapaawa. Nang sumunod na araw, nakipagkita pa itong si Carla kay Ethel na kanyang kaibigan. Sobrang excited siyang ipakita ang laman ng kanyang paymaya. Aba, may ipinadala daw pera itong kanyang nakaka-chat sa online, si Omad. Naman, Beshi, mukhang this time nakakuha ka ng mas malaking isda. Ayos yan, pero huwag mong kakalimutan, ginagawa mo lang to para mag-enjoy, di ba sabi mo? Nagpapadala na ng pera. Grabe yan. Mukhang mapera ang Pinoy Arab na kausap mo ngayon. Pero ingat ka, kasal ka pa. Hay nako bestie, alam ba, ang sabi niya sa akin, okay lamang daw na magpadala siya ng pera sa akin kasi gustong-gusto niya akong maging masaya. Alam mo, ang nakakatuwa pa, ini-enjoy ko tong pinaparamdam niya sa akin. Pakaramdam ko, ngayon ko lang naramdaman to sa buong buhay ko. Sabi niya pa sa akin, engineer siya, so anong say mo? Gwapo, matalino, maganda ang trabaho, mapera at gusto ako. Saan ka pa? Ay, walang binatbat itong asawa kong si Wally. Magkakauba na ako hanggang ngayong clerk pa rin siya sa isang opisina. Hindi naman siya minamasama ako dati kong trabaho pero sana nauunawaan mo ko, di ba bestie? Wika ni Carla kay Ethel. Napailing na lamang itong si Ethel. Marami siyang naisipayo dito pero alam niya namang hindi ito makikinig. Sa inis nga nitong si Wally sa kanyang asawa, isang umaga, pumunta siya sa kwarto nito. Kinakatok niya ito at pinapauwi na nga sa kanila. Gumising ka dyan. Hoy, Carla, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Anong kalokohan to? Ano? Parang hangin na lamang ako sa'yo habang nakatira ka sa bahay ko? Baka nakakalimutan mo, ang bahay na ito ay binili ko nung panahong binata pa ako. Wala kang karapatan dito. Total, hindi mo naman ginagampanan ang pagiging asawa mo sa akin. Ano pa ang ginagawa mo dito, di ba? Ha? Ginagamit mo lamang ako? Ganun ba yun? Napakagaling mo no? Manggagamit ka. Mangloloko ka. Maya-maya pa, binuksan na nga ni Carla ang pintuan at galit na kinausap itong si Wally. Sinabi nga niyang, napakayabang mo naman. Speaking of ginagampanan ang tungkulin bilang asawa, baka nakakalimot ka. Hindi ba dapat nagsusulit ka sa akin ng sahod mo, ng pera mo? Diba? Bakit wala nang laman ang ATM mo? Ha? Buwan-buwan ako nag-iintay, walang dumarating. Nakalimutan ko, clerk ka nga lang pala. Nakalimutan kong wala ka nga palang kwentang asawa. Ha? Sunod-sunuran ka sa sinasabi ng nanay mo. Utu-utu ka Mamas boy ka, diba? Ha? Kaala mo napakaganda ng buhay mo, napakayabang mo? Nakakahiya ka. Karlaki mong tao, under-desire ka ng sarili mong ina. At nung mismong gabing iyon, pilit na nagmamakaawa si Carla kay Omad na sana naman ay tulungan siya sa kanyang problema. Hi sexy, o bakit parang malungkot ka? Bakit parang umiiyak ka na naman, Carla? Alam mo naman di ba, ayaw kong umiiyak ka. I don't wanna see you sad. Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Wala ito, okay lang naman ako. Salamat sa worries mo ha. Buti pa ikaw. May concern ka sa akin. Ang sabi ni Carla kay Omad. Ay nako naman Carla, don't tell me ang asawa mo na naman yung problema mo. Huwag kang mag-alala, papadalahan kita muli ng pera para kapag may kailangan kang bilhin, mabili mo. Kung ano man yung gusto mo. Walang problema, sagot kita. Sabi ni Omad. Alam mo,
Sobrang bait na bait ako sa iyo, Omad. Mabuti ka pa, may concern ka sa akin. Samantalang yung asawa ko wala. Alam mo, mula nung magkakilala tayo, parang ang gaan-gaan ang loob ko sa iyo. Kasi para bang ang tagal na nating magkakilala. Para bang, ewan ko, hindi ko maipaliwanag. Ganun ba talaga pag in love? Hindi naman siguro lihim sa iyo, di ba? Alam mong gusto kita. Gusto kita. Kung pwede lang sanang makasama na kita, Omad. Gusto ko nang umalis sa lugar na to, sa bahay na to, Omad. Tulungan mo naman ako. Pinapalayas na ako ng asawa ko, pati ng biyenan ko. Pinagkakaisahan nila ako, Omad. Alam mo, pakiramdam ko na tapakan yung pagkababae ko kasi bali-balita ko, meron ng ibabahay na ibang babae yung asawa ko. Akala ko pa naman mahal pa rin niya ako. Gusto ko sana siyang bigyan ng chance pero... Saglit na ibinaba nitong si Omad o ni Wally ang kanyang telepono. Nanggagalaiti kasi siya sa galit sa kanyang sariling asawa. Akalain mo, pati yung kanyang inang nananahimik, idinadamay pa at gumagawa pa siya ng istorya na siya pa daw ang may iba. Don't you worry, baby. Akong bahala sa'yo. Hayaan mo, maglilive ako sa trabaho ko. Uuwi muna ako ng Philippines. Matagal na rin akong hindi nakakabisita sa Cebu sa bayan ng aking ina. Relax ka lang dyan, Carla. Akong bahala sa'yo. Let's meet up sa Manila next week. Okay ba yun sa'yo? I will bring you to Cebu. Talaga, Omad? Oh my goodness. Ito yung unang pagkakataong kumakapag out of town. Sabi ko na nga ba, ikaw ang guardian angel ko eh. Sige, maghahanda na ako. Ayaw ko na talaga sa buhay na ito. Sa bahay na ito. Sinabi ni Wally sa kanyang sariling ina ang mga sinabi ni Carla at gusto na nga nitong sugurin ang manugang pero sa pakiusap nga ni Wally, nakakapagtimpi pa ito. Nay, may plano po ako. Sa pagkikita namin sa Manila ni Carla, isasama ko po kayo, pati ang nanay ni Carla para magkaintindihan ang lahat at maging formal na ang paghihiwalay namin ng anak nila. Diba? Tama lamang yun. Para matigil ng kalokohang ito. At mabigyan na siya ng tamang leksyon para sa kanya. Maya-maya pa itinawagan niya ang kaibigang si Ethel at sinabing wag daw papahiramin ng pera itong kanyang asawa dahil tiyak niyang doon itong manghihiram ng pera upang makaliwas ng Maynila next week. At sinabi na nga ni Wally kay Ethel ang buong katotohanan, ang lahat sa kanyang plano pero wala na naman siyang magagawa pa. Tulad nga ng inaasahan, nag-message si Carla kay Ethel, humihiram ng cash at ng maleta at tulad nga ng sinabi nitong si Wally, tatanggi dapat si Ethel na siya namang ginawa nito. Sa pag-uusap nga nila, hindi man niya pinahiram ng pera at ng maleta ang kanyang kaibigan, ilang beses pa rin niyang pinayuhan itong si Carla na baka pwedeng wag nang kitain si Omad, baka pwedeng ayusin na lamang ang problema nila bilang mag-asawa. Pero hindi nakinig itong si Carla. At para bang seryoso na nga siya na makita't makilala ang kanyang bagong lalaking iibigin. All this time, ang iniisip ni Carla ay inggit lamang sa kanya itong si Ethel. Kaya parang negatibo ito na kaya parang ayaw nitong suportahan ng kanyang pasya. Siyempre, magandang babae itong si Carla kaya marami pa siyang ibang lalaking pwedeng hinga ng pera. Nagawan niya ng paraan ang pamasahe niya. Kaya naman ng Martes ng umaga, maaga siyang umalis ng bahay ni hindi na nga siya nagpaalam pa dito kay Wally. Bitbit niya ang lahat ng kanyang damit. Lumuwas na nga siya ng Maynila at dumiretso sa isang napakagandang hotel. Doon daw ang tagpuan nila ni Omad. Matapos ang napakahabang biyahe, agad siyang dumiretso sa sikat na hotel at sinalubong agad siya ng mga staff at sinabing nasa room na daw si Mr. Omad at hinihintay siya. Napaaga daw ang ating nito kaya naman excited si Carla. Lakad-takbo ang ginawa ni Carla. Excited na nga siyang makilala ang kanyang lalaking iniibig na si Omad. Nasa tapat na nga siya ng pintuan, room number 104. Inalis niya ang kanyang vest para medyo sexy ang kanyang dress. Hindi pa siya nakontento. Nag-apply siyang muli ng makeup at ng kaunting pulang lipstick. Ginamit niya ang kanyang mamahaling pabango na galing mismo kay Wally. Pagpasok nga niya ng pintuan, nagulat itong si Carla. Nasa loob ng kwartong iyon ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang dalawang kapatid niya.
ang nanay ni Wally at sinalubong siya ng sampal ng kanyang asawa. Napaiyak na lamang ang kanyang ina nang makita ang itsura ng kanyang anak at sinabing, "Anak, Carla, bakit ka nagkaganito? Sa halip na tulungan mo ang asawa mong mahal na mahal ka para guminhawa ang buhay ninyo, bakit itong ginawa mo sa kanya? Niloko mo siya, pinaikot mo siya, at kung hindi pa siya gumawa ng paraang ganito, nakakahiya ka." O ano, Miss Libra 09, kamusta ka? Ako nga pala si Omad. Masarap ba akong kausap, ha? Naibigay ko ba sa iyo mga pangangailangan mo? Magkano na nga yun? 30,000 lang mahigit, di ba? Pinambili mo ng luho mo. Sayong-sayo na yun. Hindi ko balak bawiin sa'yo. At magmula ngayon, formal na ang paghihiwalay nating dalawa sa harap mismo ng pamilya mo. Wala akong pagkukulang sa'yo, Carla. Lahat ng maaari kong ibigay sa'yo, ibinibigay ko. Kahit inaabuso mo na ako, minamahal pa rin kita. Pero ngayon, tapos na tayo. Ang sabi naman ni Wally, nanlumo at nanghina at pakiramdam niya siya ang pinaglaruan. Si Carla nagdadarama na naman, napaupo, napaluhod sa kama at umiiyak. Nako naman, tama na yung drama mo, Carla. Iyak-iyakan ka pa dyan. Umayos ka nga. Nakikita ka ng mga magulang mo at ng kapatid mong bata pa na mataas ang tingin sa'yo. Nakakahiya ka. Ano? Yang inuna mo yung luho mo. Yang kakatihan mo. Ha? Hindi ka kasi marunong makontento no? Yan tuloy. Oo, hindi ako mayaman. Simple lang ang buhay ko. Pero marunong ako magsipag para sa pamilya ko at sa mga taong minamahal ko sa buhay. At kung yung bagay na yon hindi mo makayang ma-appreciate, no way. Hindi naman problema sa akin yun You can go, or else I will. At tuluyan na ngang iniwan ni Wally ang kanyang asawang si Carla. Umalis na nga siya sa lugar na iyon, iniwan niya doon ang pamilya ni Carla at si Carla. Sinama naman niya pa uwi ng bahay ang kanyang mga magulang. Magmula noon ay wala na ngang kontak si Wally kay Carla. Kahit anong balita, hindi na nga niya sinasaga pa pagtungkol sa kanyang dating asawa. Hindi na nga siya interesado pa. Bagamat ganoon ang nangyari sa buhay, may asawa ni Wally, hindi siya sumuko sa pag-ibig. Kahit nakailan daw, hindi siya susuko sa pagmamahal. Palagi pa rin siyang sumusubok na makakilala ng taong maaari niyang mahalin. Kaya nga lang ang nakakalungkot, hindi na siya pwedeng magpakasal pa dito dahil nga kasal pa siya kay Carla. Ganun pa man, sa awa ng Diyos, nakahanap naman siya ng babaeng mamahalin talaga siya ng totoo kung sino at ano siya. Mabait, maasikaso at sadyang napakagandang dalaga din. Mas maganda pa kay Carla. Ang pangalan niya ay Bea. Ngayon nga si Bea ay 3 buwang buntis na. Makalipas pang ilang buwan, napag-alaman nga nitong si Wally na ang kanyang anak kay Bea ay isang lalaki. Oo, panganay niyang lalaki kay Bea. Napakasaya at napakaligaya nitong si Wally ngayon. Pakiramdam niya, binuo nitong si Bea ang kanyang puso. Binuo ng kanyang anak ang kanyang pagkatao at pagkalalaki. Nangako nga siya na lahat ng pangangailangan ng kanyang anak ay kanyang ibibigay, lalong-lalo na ang edukasyon at karunungan. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Nawa po ay minapulot po kayong aral mula sa istorya ng pag-ibig, pamilya at pagtitiwala sa buhay ni Carla at ni Wally. Maraming salamat po.